Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tams Fishard. And for today's video ay mag-update ulit tayo sa ating fishard. So today is Saturday, July 20, 2024. And again, hindi ko alam kung anong araw ko ito ma-upload. But today is July 20, Saturday. But before that, no, special shout out muna sa ating kagar, no, na makyaw nakaraan ng ating mga isda, no. Shout out kay Bernard, no, from Las Piñas, I think. Kung di ako nagkakamali, no. Siya ay taga Las Piñas. Nung nakaraan, siya yung huling bumili ng ating mga isda bago natin tinigil, no, yung pagbebenta ng nakaraan. So, ngayon, no, mag-update tayo ng ating mga setup dito. At ngayon ay kasalukuyan tayong water change. Kung mapapansin nyo, no, mababa masyado yung tubig ng ating mga isda kasi nag-water change tayo ngayon. Ayan. So, weekly water change ngayon. So, halos lahat, no, water change natin. Yung iba, kagabi, inumpisahan na natin. Para ngayong araw, kalahati na lang yung ating water change at hindi tayo masyadong mabugbog, no, sa pag-water change. So, nahin na natin agad dito mga gar sa ating HB Red Rose Tail. Kung mapapansin nyo, mas madami yung lalaki. At since nilipat natin dito sila, bumilis yung kanilang paglaki. Ayan, kung mapapansin nyo mga gar, no, isda na talaga, labas na yung mga kulay. At kung mapapansin nyo, mas madami yung lalaki compare sa babae. Parang 3 babae lang ata yung nakikita ko and 5 lalaki kasi 8 lang to sila. So, titignan ko pa yan kung anong magiging tubo, no, bago tayo mag-decide kung ibibenta natin or magre-retain tayo ng strain nito. Tapos, andito naman yung first batch ng ating P-Dirt Koi, no, yung P-Dirt Koi natin na sarili nating gawa. Ayan na sila, no? Ang ganda ng isa, oh. Pulang-pula yung kanyang pagkakap. Yung kulang lang is yung platinum, na huli naman talaga na de-develop yung platinum ng isang P-Dirt at yung kanyang ear, kaya titignan pa natin yan. Dito naman, no, mas lamang din yung lalaki pero medyo madami-dami naman yung babae, kaya medyo okay lang, no. So simula nung nilipat natin dito sila, bumilis yung kanilang paglaki. So itong dalawang to dito natin nilagay. Tapos nandito yung ating mga fry, no, first batch ng ating RDSS. Kung mapapansin nyo, isda na rin talaga sila kasi binababara natin to ng 2B Picks. Bumilis yung laki simula nung ginawa natin nun. Tapos nandito rin yung binababaran din natin yung ating mga full gold at yung full gold natin dito. Pero hindi sila katulad nito na nauubos talaga. Kung gaano kadami yung nilalagay natin, nauubos at nauubos nila. Ito hindi, no. So binago natin ulit, twice feeding na lang ang ginawa natin, hindi na tayo nagbababad. Dito na lang halos kasi nafa-foul lang yung tubig, no, kasi hindi na agad-agad nauubos. So dito pa rin yung mga female ng ating Santa Claus. So malalaki na talaga sila. Ayan, good size na talaga sila. Ang problema nito is yung mga male na ipapartner natin. So kung mapapansin yung mga gar dito sa ating 2.5 na ito, meron tayo ditong pwede, no, na Santa Claus. Ayan, baka may gusto. Ayan mga gar, meron tayong dalawa na male. Ayan, no, yan, dalawa. Nag-develop, no, simula nung sineparate natin, no, tinanggal natin yung napakaraming laman nito. Tapos nag-iwan lang tayo ng 4. 5 yung iniwan natin dyan. Pinang-freebies natin yung isa, kaya 4 na lang sila natitira. Nag-develop yung dalawa, no. Ayan, no. Yan. So meron tayong goods, no, na dalawa na pwedeng i-partner, no, kung merong may gusto, makasipat mga gar, pwede. Tapos dito tayo kukuha ng mga female. Ayan. Tapos the rest ng mga Santa Claus natin, ang lalaki niyan mga gar. Malalaki sila pero medyo maputi kasi. So kung type nyo rin yan, wala naman tayong magagawa kung inyo talagang gusto yan. Kung masipat ninyo na mukhang maganda pero medyo white na kasi siya. So inaantay natin na mag-develop pa sana yung red, no? Kasi malaki na sila masyado. Or baka ganyan na talaga yung kulay nila, no? Pero Santa Claus yan. Tapos nandito yung iba, no, maliliit na mga Santa Claus. At dito din, ayan. So napunit yung isa, no, maganda na rin sana. Nagpula na rin sana siya, no, kaso napunit. So dyan lang muna yan. Tapos dito meron din tayong isa dito, no, na nagbabadyang mag-develop din yung kanyang pagka-red. Ayan, no, yun. So meron tayong available na Santa Claus na limited lang din. So dalawa lang, no, magiging available natin ito. Yan, tapos may mga female naman tayo dyan na ipapartner. Tapos kung mapapansin yung mga garno, nag-set up tayo ng mga aerator. Kasi sayang yung laki ng ating compressor. Sayang siya kung kukunti lang din yung paglalagyan natin ng mga aerator, no. Kaya nag-set up tayo. Ayan. So bumili tayo ng mga ganyan. Kung kayo mga garno, kung bibili kayo ng pang T-joint ganito, wag kayong bumili ng madulas tulad nito.
kasi natatanggal siya mga gar. Mas maganda yung plastic na straight lang, no, na pantay. Ito kasi medyo maliit dito sa umpisa, tapos papuntang gitna palaki ng palaki, kaya ang hirap ilagay, no, ng mga hose. So ang ginawa ko, no, tinaga-taga ko to ng kaunti para magkaroon ng parang pang stopper, no, kaya hindi siya masyadong natatanggal. So yun ang ginawa ko. Tapos itong ating mga airstone ay 10 piso lang naman yan, binili natin kahapon sa Cartimar, kasi kung sa Shopee tayo bibili medyo may kamahalan. Ayan, so ito mga Shopee lang din to, ito yan, tapos yung ito. Pero itong airstone natin, no, bumili tayo sa Cartimar kahapon, kasi sa Cartimar 10 piso lang naman yan, so nakabili tayo ng marami. Ayan, actually parang sinukat, no, saktong sakto yung nalagyan natin. Ito nalagyan natin to kasi ito nalagyan natin, tapos nalagyan din natin to ng aerator, tapos yan sa 2B fix natin, yan nagalagyan natin ng aerator, tapos yung dalawa dito sa ilalim, no, nalagyan din natin, tapos itong the rest na to ay meron simula dito sa taas, no, papunta dito sa baba merong aerator, pati yung dilaw na yan. So ang walang aerator na lang is yung red na yan, tapos yung itong dito banda na walang mga aerator pa yan, pero tatingin ko kayang-kaya pa, no, kayang-kaya pa natin lagyan. So pag-ipunan ulit natin, no, pag nakabenta tayo, try tayo ting bumili ulit ng mga gamit na panglalagay dyan, kasi malakas pa siya, malakas pa talaga mga gar. Ayan, no, ipit na yan masyado, pero malakas pa rin. So dahil nakita na rin to, no, andito na yung mga mail natin na mga MSSBT. Ayan, no, yun ang gaganda mga gar. Bola lang yan. Ayan, pero hindi pa ako nakapili dito ng gagawin nating breeder. So, pipili pa tayo dito ng gagawin nating mga breeders. Ayan. So, isang trial lang siguro yung gagawin natin. At isang reserve na male. Yan lang siguro yung gagawin natin, or 2 pair, no? Kaya natin, tignan natin. Yan. So, nandito na yung dalawa. Tinanggal na kasi natin doon sa may dulo at yung nandito sa ilalim, no? So nilipat natin sila dito para medyo matutukan, no, kasi ito wina-water change ko to regularly talaga para bumilis, no, or gumanda pa sila lalo. Tapos ang nangyari kaso dito, no, hindi sila masyadong kumakain ng 2B fix. So ayaw nila ng 2B fix, para silang natatakot. Tapos sa Moy na yon, kinakain nila. Pero mas ginawa ko kasi dahil medyo pumangit yung kain nila, kasi dahil sa 2B fix na inaaraw-araw natin, binalik ko sila sa BBS. Ayan, gustong-gusto nila, no? Sino ba namang isda yung hindi gustong-gusto ng BBS? Yun talagang isa sa pinakamaganda kasi na live food. So para iwas sakit na rin, no, ginawa natin BBS na, at saka Max Flow yung ginamit natin dito. Tapos nandito pa rin yung ating natitirang mga male, no. So dito tayo plano kuha, no, ng breeder natin. So may nakapili na ako dyan kanina, no, antayin ko na lang na ano, kumbaga tapusin ko na lang yung water change, tapos kukunin na natin siya, tapos ipipwesto natin na doon sa dulo, no. Tapos meron tayo ditong isang batch, no, ng MSSBT. So binababaran din natin to ng 2B fix, kaya kung mapapansin nyo, isdang-isda na, at meron tayong napapansin na mga male na din. So after ng pagka nakaya pa nitong araw, no, kukunin natin yung mga male dito, tapos ililipat natin ng lagayan para mahiwalay na natin yung male at saka yung mga female. So ito walang laman, i-reset natin to. Tapos ito may laman ito na mga Santa Claus na ribbon at saka ribbon jeans na ilang piraso lang din. Kasi noong nakaraan, no, natanggal itong isang aerator natin at napunta dito, so namatay ang iba sa sobrang lakas ng aerator. Kaya tatanggalin na natin to dahil konti lang din naman, para malagyan pa natin ng mas maraming fry dito. Tapos ito yung last batch, no, ng ating HBRRT. Ayan, hindi pa nagde-develop yung kanilang kulay kasi kakalipat lang natin yan dito. Ayan, so BBS lang ang binobomba natin dito kasi hindi pa sila pwede sa 2B fix. Pagka pwede na sila sa 2B fix, no, yun, papalitan natin ang pinapakain natin dito ng 2B fix. Tapos update na rin natin yung ating mga Dark Knight. Ayan, no, pair yan dito sila, 2 pair. So lalaki na nila mga gar. Ang gaganda na nga halos. So try ko to i-breed, no, diretso na to, dito na to sila. No, ang ganda, parang pamaypa yung buntot. Bola lang yan. So dito na yan. Ito lang yung may meron tayo, no. So diretso na natin, i-breed na natin yan dyan sila. Pero pagka makahanap tayo ng medyo bakante, gawin nating pair, no, para medyo hindi sila masyadong mag-away. Tapos may Santa Claus pa tayo dito, medyo maliliit na to. Yan, tapos okay lang naman sila dyan, kaya inayaan na lang natin.
Tapos nandito yung female, no? Yung nanganak nakaraan na sobrang dami na Big Mama na ABT. So dito natin siya nilagay. Ayan siya, nag-recover, no? Kasi sobrang dami ng dirnap niyan nung last na drop niya, no? Pagbili natin kasi buntis na. So nandyan siya, no? Pinapa-recover lang natin. Nagre-respond na siya sa pagkain, kaya tingin ko magiging okay na yan siya. So dyan na lang muna siya kasi hindi natin siya pwedeng ilagay agad sa male. Baka mamaya mapuwersa siya, no? Tsaka mamatay pa, sayang. Tapos, no, ito mga MSSBT natin na mga female, yung nakalagay natin doon, no, na yung iba nagkasakit. So, konti yung natira. At ito sila, no. Ayan. So may lima yan diyan. Ay, apat na. May 5 yan diyan. Ayan. Medyo maganda na rin, no, medyo malaki-laki. Kaya tingin ko nga dito ako kuha ng breeder ko kasi para hindi magkapatid, no. Tapos ito, meron din yan dito. Kaso medyo mailap at medyo maliliit pa. Ayan, o. So, yan, ang mga MSSBT natin. Dito tayo kukuha ng breeder na ipapartner natin doon sa mga male natin na ready to breed na. Para magkaroon ulit tayo ng breeder ng MSSBT. Sa tingin ko dati kasi ay titigil ko sana. Pero sayang, no? Maganda kasi yung mga MSSBT natin, sayang. Tapos nandito yung isang ABT na dalawa kasi binili natin. Nandito na yan kanina, hirap na siya huminga, no? Tapos ang laki na rin ng tiyan niya. Hindi ko alam kung saan siya banda nagtatago dahil kinapalan natin ng hornwort para hindi niya makain yung kanyang fry. Ayun siya, sa ilalim. Iyan, ang sobrang laki ng tiyan, no? Di ba? Ayan siya, So, hindi lang natin alam kung magiging quality ang kanilang mga produce, no? Kasi hindi natin nasubaybayan to, eh. Pagbili natin, buntis na. So, sa seller pa lang, buntis na siya. Kaya hindi natin alam kung ano magiging quality. Pero tingin ko, ABT naman. Kasi ito yung naging unang fry, no? Ng yung kanina pinakita natin na Big Mama. Ito yung mga fry niya. Ayan, ang dami niyan. Yun, lumalangoy lang. Hindi masyado makita kasi white sila masyado. Ayan, ngayon lang yan nagkakaroon ng kulay kasi medyo lumaki-laki-laki na rin sila at napapakain na rin kasi natin. Sobrang dami niyan dito. Siguro kung bibilangin ko to na sa mahigit 50 peraso ito, sobrang dami na, sa ilalim pa yung iba. Wow naman! Wow! Nagkaroon tayo ng fry ng ABT, no, na walang kahirap-hirap. So, question lang nito is yung quality niya. Kung quality ba, no? Kung pwede ba gawin pamaypa yung buntot din nito. Hayop ka talaga! And nandito yung ating glass belly na koi na isang batch lang, no? Kasi after niyang nanganak, itong breeder natin ay namatay agad. Yun, nagkasakit. Mabuti nga nakapag-drop pa ng 5 piraso. Parang isa lang yung nakikita kong lalaki, the rest ay babae. So, diretso na rin natin to at ibibreed na rin yan dyan, kaya dyan na lang din sila. Yung isa lang kaso, wala siyang cup, no? Calls siya. Pero may iron tayong 4 na magaganda. Ayan. Then, ito ay ating Singa Blue, yung natira sa mga pinakain natin sa flower horn. Meron tayong nakuha pa na 6. So, pinapa-recover natin yung mga yan kasi ilalagay natin yan sa mga male natin, no? Para, kumbaga, mayroong kasamang babae, yun ang mapagdiskitahan nila. Ayun. Tapos ito yung 5 piraso na HBRRT. Second batch ito ng HBRRT natin na doon yan dati galing sa ilalim. So nilipat na natin dito para mailawan. Ayan, kasi wala yung ilaw yun doon sa ilalim. So andito na sila 5 piraso. Medyo malalaki na rin. Ayan, o. CO2B fix na rin natin yan. So kaso naninibago pa dahil nung paglipat pa lang dito sa natin pinatikim, no, ng 2B fix. So ayan sila. And yung ating Tuxedo Koi. So sa nagtatanong, no, ng ating Tuxedo Koi, ito pa lang yung Tuxedo Koi natin. Wala tayong Tuxedo Koi na 4 out. Kasi ito pa sila, oh. Ayan. Actually ito Tuxedo Koi short body. Pero mukhang hindi short body ang naging produce. So may short body yan dito kaso nawala, siguro namatay. 2 beses na sana yon. So yan lang, ito lang yung pinaka first batch natin. Kumbaga ito lang yung makakonsider natin na first batch, kasi yung unang batch nito 3 piraso lang naman at namatay pa yung isa, so 2 na tira. Andito pa rin yung ating ABT, no, na lalaki. Ayan. So wala nang partner ito kasi yung nabili natin ay buntis, so hindi naman natin bangga agad kasi baka mapatayin niya lang yung female. Tapos nandito yung isa. Ang maganda ito kasi ito yung ribbon jeans. Ayan. So nawala na yung ibang kasama nila dyan kasi binigay na natin ng iba. Tapos yung isa, yung male natin na HBRRT, na matay naman siya. So 2 na lang sila dyan. Hindi ko alam kung saan ko to ililipat para magamit ko tong isa. Tapos yung MSSBT natin na nandito dati, andito na, no, nilipat natin yung male. Medyo malabo lang yung tubig at malabo yung glass. 4 yan sila, tapos may isa silang kasamang chops, no, na female. Medyo may punit lang yung isa. Tapos update tayo dito sa ating mga full gold, no. Ito yung mga last batch ng ating male. Ayan sila. Tapos yung last batch ng ating female na may halong male pa rin, no.
May male pa yan dyan. So, ulihin natin yan mamaya kasi baka makasundot. Ayan, kung mapapansin yung mga gar, sila pa yung naunang lumaki. Isa dun sa mga nakaraang batch natin, no? Sila pa yung unang lumaki. Ayan, nalalaki na nila. Bola lang yan. Plano ko nga dito kuha ng breeder na full gold, no? Kuha ko dito mamaya pagkatapos natin mag water change. Pipiliin ko yung mga malalaki dito. Ganda, no? Mabilis silang lumaki, ayan, no? Pwede na ulit pang out. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang galing. Tapos yung mga Santa Claus natin dito sa ilalim, ayan, ang lalaki na rin. Grabe. Binibilis lumaki, no, nung pinag-sizing natin at binomba natin ng 2B picks. Andun na sila sa ilalim. Ang gaganda na, ang lalaki na. Ang bibilis. Tapos yung mga MSSBT natin dito, ayan, magaganda na rin. At malalaki na rin halos. Ayan, oh. Diba? Pwede na halos eh. Wala na, finish na. Diba? Good size na, oh. Pwede na, ayan. So marami yan dyan sila, no? Medyo masikip nga ng kaunti. Yung mga female natin, ayan, ng MSSBT. So Blue Panda natin mga gar ay available pa rin. Ayan sila. So tatlo na lang yan, tatlong male at mga female na lang yung natitira. Ayan, kung baka gusto nyo mga gar, no? Mensahe pa rin sa ating page. So ito lang yung hindi natin magagalaw ngayon. Supposed to be dapat gaano ko to eh. Lilinisin ko siya at tatanggalin ko yung mga fry na nandito. Ito kasi yung ating mga RDSS. Pero parang hindi to aabutin. So bukas na lang ulit ito. Plano kong tanggalin yung mga halaman at yung mga bato para mabilis tayong mag-siphon ng mga dumi. Kasi mahirapan ako mag-siphon. May mga bato kasi. So tatanggalin natin to at lilinisin natin. I-reset kumbaga, tapos para matanggal ko din yung mga fry na nandyan kasi hindi sila masyadong napapakain ng maayos dahil nandyan sila. Tapos dito yung ating sangtrayo, no, ng Santa Claus. So buhay na buhay pa rin sila, tapos ang laki na ng mga tiyan. Ayan, malapit na yan mag-drop. Nilang weeks na lang yan, magda-drop na yan sila. Tapos nandito yung ating Santa Claus din na ribbon. Hindi pa sila ulit nagda-drop, no? Kasi nung nakaraan nag-drop sila 6 na piraso. Hindi pa ulit nagda-drop, pero may malaking tiyan na 2. Ito pa rin yung ating ABT na wala pa rin kasawa-sawaan na magpigil ng kanilang mga fry. So wala pa rin fry ito. Huli natin nakuha dito is 6 na piraso. Pero ang lalaki ng mga tiyan, no? Yan, no? Oh, di ba? Tapos yung male nila parang ano, ewan ko dyan, di masyadong sumusundot siguro or baka, ewan ko, ganyan lang yung style niya. So binawasan natin ng hornwort para medyo lumuwag. Ganun lang din naman kahit may hornwort o wala, no? Nakakain pa rin nila. Dito natin nalagay yung breeder natin na full gold siguro. Yan, dito. Tapos yung albino waikisi natin, ayan, kitayanggalan din natin ng hornwort kasi masyado nang magulo. Tapos update din tayo sa ating P-Dirt. Wala pa ring fry. 4 na piraso. Hindi kasi sila masyadong kumakain ng ibang pagkain, no, ng feeds, ng ano, hindi sila masyadong kumakain. Ang kinakain lang nila ay 2B picks lang talaga. Akala ko nga kanina kulang sila, no. So, kumpleto pa rin pala sila. 4 na female at 2 male. Pero yung isang male medyo nabubuli, no. Kaya parati siya nagtatago lang sa gilid. So, ayan na sila. Wala pa ring fry. Tapos yung natira natin dito na medyo malaki-laki natin ng mga full gold. Ito na lang sila. 6 na lang yan dyan, no. So, plano ko tong ilipat, no, at isasama ko na lang doon. Pagka nakuha na natin yun ng breeder, isasama na lang natin yung 6 dyan. Kasi total, malaki naman yung lagayan na yan para magamit pa natin to. Kasi marami pa tayong mga full gold yun. Medyo maliliit na nga lang. So, malinis na ulit yung ating mga beta. Baka may gusto sa inyong mga gar, pet grade. Kasi hindi naman natin alam kung anong mga grade ng mga to. Murang-mura lang yan mga gar. Diba? Molting pa yan. Ayan. Ito mga alien ito. Alien green and itong Mahachay blue na nawala yung kulay dahil na-stress sa pag-water change. Tapos yun, ganda, oh. Diba? Oh. Diba? Ayun yun yan. Oh. Baka may gusto sa inyo mga gar. Wala kayong convincing power. Ayan, oh. Murang-mura lang yan mga gar. Bola lang yan. Yan. Baka may kilala kayong nagbebeta or nag-wholesale ng beta. Ayun, oh. Gaganda naman. Oh. Oh. Nagpo-focus na kasi ako mga gar sa gapi kaya gusto ko na i-out lahat. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar at tapusin ko na yung aking water change dahil gumagabi na naman at magpapakain na naman tayo maya maya. So update tayo sa ating fish yard mga gar at salamat sa lahat ng mga sumuporta
at nanonood na sa ating video, at patuloy nyo sanang suportahan yung ating channel. And malapit na tayo ng mga nasa 700 na yung subscriber natin at nasa 1,000 na malapit yung ating watch hours. So medyo malayo-layo pa yung ating lalakbayin, pero sa inyong suporta kayang-kaya natin yung mga gar. So hanggang dito na lang yung ating video mga gar. Hanggang sa muli, ito yung inyong Kuya Temps na nagsasabing to God be the glory. What they don't do, shit.